Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nag-convene na kahapon ang mga miyembro ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na mag-iimbestiga sa flood control projects ng pamahalaan. Sa larawang ibinahagi ng Presidential Communications Office, makikitang magkakasama sa pulong sina former Supreme Court Associate Justice Andres Bernal Reyes, dating Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo. Welcome naman sa Malacanang ang panukalang isabatas ang kapangyarihan ng ICI. Welcome po ang lahat na maaaring maitulong para mas maging malakas pa po ang kapangyarihan ng Independent Commission ito. Hataw Balita ngayon! Nadiskubre ng Department of Public Works and Highways o DPWH na peke ang mga whip hole na nakalagay sa isang flood control project sa Bawang, La Union. Ang whip hole ay ang mga inilalagay na tubo sa isang infrastruktura gaya ng flood control project upang hindi magkaroon ng stress sa istruktura. Sa halip na tagusan, natuklasang ibinaunlang ito na mga tubo at hindi naman tumatagos sa kabilang bahagi ng flood control projects. Kahapon personal na ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor at Special Advisor for Independent Commission for Infrastructure Benjamin Magalong ang mga barangay ng Acao at Kalimbaya sa bayan ng Bawang. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh. Peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron, pero hindi naman nakapatong na oh. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. So, i-declare na namin ito as crime scene. Papakiusapan ko na yung ating CIDG. Hataw Balita ngayon! Hinimok ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang Judiciary Branch o Hodikatura na ipakita na ang kanilang aktibong partisipasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa mambabatas, pagdating sa Legislative Branch, mayroong House Infrastructure Committee at Senate Blue Ribbon Committee na parehong nag-iimbestiga sa naturang issue. Maging ang executive branch ay bumuo na rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na tututok sa pagsisiyasat sa mga katiwalian sa flood control at infrastructure projects. Ngunit ayon kay Court Administrator Attorney Teresa Estuesta, adjudication o pagpapasya lamang ng kasong inihaharap o hihaharap sa hukuman ang saklaw ng judiciary pagdating sa mga ganitong issue. Don't you think it's time that the judiciary also get involved in showing the people that we are all concerned about anti-corruption and we want to make sure that there will be accountability dahil yun po ata ang hinahanap ng taong bayan ngayon. The thing is, it's an independent authority that each justice will have because that's the core value of an ethical judge, to be independent. Because if we become swayed with what's going on when there are potential litigable issues at hand, we may be prejudging cases already, Your Honor. Hataw Balita ngayon! Inaalis na kagabi ang ilang mga gamit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez, kabilang na ang kanyang nameplate kung saan nakalagay ang kanyang titulo bilang Speaker ng House of Representatives. Kaugnay ito ng balitang papalitan ng House Speaker. Mayroon ding ulat na posibleng si Isabela Representative Boji D ang ihahalal na bagong House Speaker ngayong Miyerkules, September 17. Nauna na rin sinabi ni Nabota City Representative Toby Chanco na tinanggihan niya ang alok sa mga pinagpipiliang maging susunod na House Speaker. Hataw Balita ngayon! Inisyuhan naman ng show cause order ng Senado ang Meta Philippines na kilala bilang Facebook.
Bonso nito ng hindi pagdalo sa pagdinig ng Senado habang may issue ito sa paglaganap ng online gambling sa bansa. Hindi katanggap-tanggap para kay Senate Committee on Games and Amusement Chairman Senator Erwin Tulfo ang hindi pagsimpot ng kinatawan ng Meta Philippines sa pagdinig ng Senado. Ito ay sa gitna ng investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa paglaganap naman ng online gambling sa bansa, bunsod ng masamang epekto nito sa lipunan. Partikular na ito sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga electronic o e-wallet app na tanggalin na ang mga link nito sa online gambling. Nawala na nga, inalista nga natin dito sa mga e-wallets, doon napunta sa kanila. And then may mga links sila doon na pwede kang magsugal, and then they don't want to attend. So don't force me, Meta, na isabpina ko pa kayo because I know they have country. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na ng House panel ang panukalang pondo ng Office of the Vice President. Kahapon, wala pang isang oras ay natapos na ang pagdinig ng House Appropriations Committee sa panukalang 902 million pesos na pondo ng OBP para sa taong 2026. Si Vice President Sara Duterte lamang ang dumalo sa naging pagdinig. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa panukalang budget ng OBP, inusisa naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang issue sa confidential funds at madalas na pag-alis ni BP Duterte sa bansa kasunod ng pag-waive ng ikalawang Pangulo sa parliamentary courtesy ng komite. Makailang ulit namang tumanggi si BP Sara na sagutin ang mga tanong kaugnay dito. Mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na naipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. This is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this Notice of Disallowance. Madami kaming mga in-expect na mga tanong pero dalawa lang yung nilabas nila, no? Yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman. Hataw Balita ngayon. Tikom ang bibig ni Vice President Sara Duterte sa estado ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay kasunod ng paghahayag ni Attorney Nicholas Kaufman na hindi fit for trial si FPRRD. Ayon sa pangalawang Pangulo, ipinagbabawal pa rin sa kanila ang magbigay ng komentaryo kaugnay sa kanilang ama. Hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Hataw Balita ngayon.
Samantala, patuloy na binabantayan ng Philippine Navy ang Baho de Masinloc o Scarborough Shoal upang hindi ito matayuan ng istruktura ng China. Regular din ang pagsasagawa ng maritime patrol at air surveillance sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng deklarasyon ng China State Council na gagawing Huangyan Island National Nature Reserve ng China ang Scarborough Shoal. What the AFP shares with our national leadership is the heartbeat that we will not give up 1 square inch. Details of that we will not delve into, but rest assured that we have the appropriate actions ready to ensure that we could institute the command guidance of the Commander-in-Chief. The integrity of the national territory is paramount. Hataw Balita ngayon. Formal nang sinampahan kahapon ang reklamo ng Land Transportation Office ang dalawang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan dahil sa paggamit ng peking lisensya. Partikular, sina former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, former Assistant District Engineer Bryce Hernandez, na mga miyembro ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na umano'y sangkot sa mga anomalya sa flood control projects. Use of falsified documents sa paglabag sa Article 172 ang reklamong inihain sa kanila ng Land Transportation Office o LTO sa Parañaque Prosecutor's Office. Kung mapatutunayan ang kanilang paglabag, maaari silang makulong ng 6 na taon at magmulta ng nasa 1 milyong piso. Pero dahil sa paggamit nila ng peking lisensya, habang buhay nang kakansilahin ng LTO ang mga tunay nilang driver's license. Ito po ay magpapaalala sa taong bayan na talaga hindi ka pwede gumamit. Una, bawal ang peking license. Yan po ay pampublikong dokumento. Mas lalong bawal gumamit ng peking license. At yan po ay isang krimen. Hataw Balita ngayon. Pinagpapaliwanag na ng Philippine National Police ang gwardiya sa viral video na pumutok ang baril habang nagtuturo ng gun safety o tamang paghawak nito. Ang Philippine National Police Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA na bahala sa nangyari ng mapanood ito. Ayon kay Regional Civil Security Unit 3 Complaint Investigation and Detection Section Chief Police Captain Raymond Vergara, pinagpapaliwanag na nila ang naturang gwardiya at maging ang security agency nito. Base naman sa paliwanag ng gwardiya, edited ang video at hindi naman umano talaga pumutok ang baril. Nag-post din ito ng bagong video sa kanyang social media kung saan ipinakita ang original na kuha. Pinagpaliwanag po namin siya, pinagsasabit po namin siya ng kanyang explanation in affidavit form. And then, same rin naman po ng agency na kinabibilangan niya. Pinagpaliwanag rin po sila sa pangyayari po na yon. Ang nangyari po doon sa video, ma'am, bale isa kong security content creator, vlogger. So, gumawa po ako ng content about of properly turnover. So, ang ginawa ko po, ma'am, inedit ko po siya. So, ginalingan ko lang pag-edit, kunwari pumutok, para ipapalabas ko na kung ang punto ko doon is kung walang properly turnover, gano'n ang mangyari. So, ginawaan ko siya ng editing, lagyan ko ng effect, nag-acting ako, kunwari pumutok. Hataw Balita ngayon. Binawasan na ng Department of Agriculture ang production forecast ng palay sa taong 2025. Bunso dito ng mga pagbaha na naka-aapekto sa mga agricultural areas ng bansa. Ayon sa DA, nasa 20.09 million hanggang 20.39 million metric tons ang outlook ng produksyon ng palay. Nasa 20.46 million metric tons naman ang unang outlook ng produksyon ng palay para sa taong 2025. Hataw Balita ngayon. Napagkasunduan na ng Metro Manila Council na magpatupad ng mas mataas na multa sa mga nahuhuling iligal na nagtatapon ng basura sa Metro Manila.
Mula sa 2,500 pesos na multa, itataas ito sa 5,000 pesos. Ayon kay San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, aamyendahan na ang ordinansang ito upang magkaroon ng uniform o pare-parehong presyo ng penalty sa mga lalabag. Base sa ordinansa, hindi pagbabatayan kung gaano karami o kalaki ang basura na itatapon, kundi kahit anong bagay na itapon ay maaaring hulihin at singilin ng 5,000 pesos. Ang hakbang na ito ay bahagi ng solusyon ng Metro Manila Council sa problema ng basura na nagiging dahilan ng pagbabara sa mga estero at kanal na sanhi ng mga pagbaha. At ang ginawa po namin ay dineputize namin ng aming mga kawani ng pamahalang lungsod. So ang ating Public Order and Safety Office, ang ating Task Force Disiplina, ang ating kapulisan, pati po ang ating mga barangay officials, pati po ang ating mga barangay tanod, they will now be allowed to issue violation tickets dito po sa mga mahuhuli magtapon ng basura. Hataw Balita ngayon. Hindi tututulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Department of Transportation sa road at rail officials nito na sumakay ng public transport na isang beses sa isang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, walang dahilan para pigilan ang polisiya na ito kung hindi naman lalabag sa karapatang pantao ng sinuman. Kung tutuusin, magandaan niya ang layunin ng naturang kautusan. Kung ano man po ang magiging polisiya ng anumang departamento, kung ito naman po ay reasonable at hindi po nalalabag ang karapatang pantao, hindi po iyan hahadlangan ng Pangulo. At maganda lang po ang magiging adhikain nito para kung sino man po ang mga public officials natin ay talaga maranasan na kung ano ang naranasan ng mga pangkaraniwang mananakay. Hataw Balita ngayon. Magde-deploy ng libreng sakay ngayong araw ang Office of the President, Department of Transportation, Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority dahil sa tigil pasada. Batay sa anunsyo ng DOTR, ide-deploy ang mga bus at truck para umalalay sa mga pasahero. Patatakboy nito sa 6 na mga ruta sa Metro Manila. Kabilang dito ang Monumento to Quezon Avenue via EDSA, Nagtahan to Espanya via Lacson at White Plains Avenue to Cubao via EDSA. Gayon din sa Welcome Rotonda to Quezon City Hall via Quezon Avenue, E. Rodriguez o Araneta Avenue to Quezon Avenue at E. Rodriguez o Araneta Avenue to Cubao. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad naman ng suspensyon ng klase ang ilang mga lugar sa Calabar Zone ngayong araw, September 17 bilang paghanda sa Tropical Depression Mirasol. Sa lalawigan ng Laguna, all levels ang walang pasok, mapapampubliko at pribadong mga paaralan. Sa Aurora naman, all levels sa bayan ng Kasiguran, mapa, pampubliko at pribadong mga paaralan. Sa Quezon naman, ang mga bayan ng Jumalig, Lopez at Patnanungan, all levels ang suspensyon ng mga klase, mapa, pampubliko at pampribadong paaralan. Habang mga bayan ng Bordeos, Panukulan at Polillo Group of Island, mula naman preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Samantala, mag-shift sa online class ang mga malalaking universidad simula ngayong araw dahil sa 3 araw na tigil pasada. Ang Adamson University mag-shift sa online class ngayong araw pero wala pang anunsyo kung tatagal na ito hanggang Biyernes, September 19. Gayun din ang mga branch ng Far Eastern University at FEU sa Maynila, Makati at Diliman. Ang Arellano University naman, mula ngayong Miyerkules hanggang Biyernes, September 19, mag-shift sa online class. Gayun din ang De La Salle University sa Maynila at Araneta University, pero mananatiling bukas ang kanilang universidad. Ang Polytechnic University of the Philippines, so PUP, Santa Mesa Campus, magpapatuloy ang online synchronous at asynchronous classes habang September 19. Hanggang ito, September 19, habang ang ibang campuses naman, ay iniikayat na mag-shift sa online modality.
Magandang umaga, Ma'am Annie, amigo Sherwin at sa ating mga kasambahay. Lumabas sa Comprehensive Climate Risk Assessment na isinagawa sa Australia ang ilang nakababahalang epekto ng pagtaas ng sea level sa bansa sa mga susunod na taon. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Tinatayang nasa 50,000 Australiano ang posibleng maapektuhan ng pagtaas ng sea level pagsapit ng taong 2050. Batay ito sa isinagawang kauna-unahang Comprehensive Climate Risk Assessment sa bansa na inilabas ilang araw bago ilahad ng Albanese administration ang emission target nito sa taong 2035. Ang nasabing pagsusuri ay nagpakita ng maaaring maging epekto ng climate change sa 3 senaryo, kabilang na ang 1.5 degrees Celsius, 2 degrees Celsius at 3 degrees Celsius na pag-init. Sa ilalim ng 1.5 degrees Celsius na senaryo, inaasahang tataas ang sea level ng 0.14 meters, habang sa 3 degrees Celsius na pag-init, posibleng umabot ito sa 0.54 meters. Sa mas matinding senaryo, inaasahang tataas ang bilang ng mga nasasawi dahil sa heat wave. Masisira ang mga likas na yaman at aabot sa $40 billion ang tinatayang halaga ng pinsala mula sa mga sakuna. Tinatayang aabot din sa 40 hanggang 70% ng plant species ang mapipilitang lumipat at umangkop sa ibang lugar o maaaring mamatay sa ilalim ng 3 degrees Celsius na senaryo. Ayon kay Climate Change Minister Chris Bowen, ang resulta ng National Risk Assessment ay isang malaking hamon sa bansa at isang malinaw na larawan kung bakit kinakailangan ng Australia na bawasan ang emission nito. Kasabay ng nasabing pagsusuri, naglabas naman ng Albanese administration ng isang adaptation plan kung paano maaaring bawasan ng Australia ang masamang epekto ng climate change. Magbibigay prioridad ito sa mga aksyon upang suportahan ang mga disproportionately vulnerable na mga Australiano. Kabilang dito ang pagbuo ng plano upang gawing sustainable ang insurance sa mga maapektuhan ng climate change at pagbuo ng climate-adapted services para sa mga taong may sakit at may kapansanan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Makikipagtulungan ang mga fighter jets mula sa United Kingdom sa mga kaalyadong bansa nito sa NATO upang depensahan ang Polish airspace matapos ang nangyaring Russian drone incursion nitong nakaraang linggo. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Tumaas ang tensyon sa Europa matapos akusahan ng Poland ang Russia kaugnay ng insidente kung saan 19 na drones ang namataang pumasok sa teritoryo ng Poland. Mariin naman itong itinanggi ng Moscow na anilay hindi sinasadya ang nasabing pangyayari. Bunsod nito, lilipad patungong Poland ang mga Royal Air Force o RAF Typhoon jets mula sa United Kingdom upang magsagawa ng depensang panghimpapawid. Bahagi rin ng kanilang misyon na palakasin ang alyansang militar ng mga bansa sa silangang bahagi ng Europa na kabilang sa NATO. Bukod sa United Kingdom, nakibahagi rin sa nasabing hakbang ang mga kaalyadong bansa na Denmark, Germany at France. Sa kasalukuyan, patuloy na magsasagawa ng operasyon ang Typhoon jets mula sa RAF Coningsby sa Lincolnshire at inaasahang magsasagawa ng mga misyon sa susunod na mga araw. Nakakasama nila sa misyon ang mga F-16 ng Denmark, mga Rafale ng France at mga Eurofighter ng Germany. Magiging katuwang naman ang RAF Voyager para sa air-to-air refueling. Samantala sa isang hiwalay na insidente noong linggo, iniulat ng Romania na isang kasapi din ng NATO na isang Russian drone ang pumasok ng walang pahintulot sa kanilang himpapawid. Kalaunay naglaho ang naturang drone at hindi nagdulot ng panganib sa teritoryo ng Romania. Dahil sa mga pangyayaring ito, tinawag ni UK Defense Secretary John Healey ang mga hakbang ng Russia na isang kapabayaan, mapanganib at kailanmay hindi pa nangyari. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Hinumpirma ng US Department of Agriculture at ng Texas Department of Agriculture ang pagbabawas ng mga quarantine laban sa Mexican fruit fly.
Ito ay matapos ang isang taong pagsasagawa ng mahigpit na quarantine measures sa ilang lugar sa naturang estado. Ito ang humahataw na balita ni Kath Carriedo. Inanunsyo ng US Department of Agriculture at ng mismong kagawaran ng agrikultura ng Texas ang mga pagbabago sa ilang quarantine area sa naturang estado. Ito ay matapos ang isang taong pagpapatupad ng quarantine upang mapigilan ang pagkalat ng Mexican fruit fly o Mexfly. Ang Mexfly na nag-originate sa Central America at Mexico ay isang uri ng peste na kayang sumira ng mahigit 60 uri ng prutas at gulay, lalo na ang citrus at mangga. Ayon sa Texas Department of Agriculture, taon-taon ay pumapasok ang peste sa 27,000 ektarya ng komersyal na citrus crops sa Rio Grande Valley mula sa southern border at inaatake ang mahigit 40 uri ng prutas. Nangyayari ang pinsala kapag nangingitlog ang babaeng langaw sa loob ng prutas na kalaunay nagiging larvae. Dahil dito, hindi na maibebenta ang mga ani. 2024 nang magpatupad ng quarantine ng mga autoridad sa mga county ng Cameron, Hidalgo at Willacy. Nitong February 2025 naman ay pinalawak pa ng 110 square miles ang quarantine sa Brownsville, Cameron County matapos matukoy ang mga nangingitlog na babaeng Mexflies. Ngunit nitong Agosto at Setyembre, binawasan na ng opisyal ang saklaw ng quarantine dahil umano ito sa nakitang senyales na naging epektibo ang mga naunang quarantine measures. Ayon sa mga otoridad, ang quarantine laban sa Mexfly sa Texas ay isang halimbawa ng pansamantalang hakbang ng pamahalaan upang pigilan ang pagkalat ng mapaminsalang invasive species. Kath Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Inilabas na ang panibagong report tungkol sa 45th General Elections ng Canada. Gusto nito kinakailangang magbago ng strategy ang Elections Canada para matugunan ang pagbabago sa voting behaviors ng publiko. Mula naman sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oren Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Para sa ating mga kababayan dyan sa Canada, pakilala mo nga sa amin, sino ba itong Elections Canada at ano ang ginagawa nito? Good afternoon, Sunny. Ang Elections Canada ay isang independent at non-partisan agency na responsable sa pagsasagawa ng mga federal elections, referendum at pangangasiwa ng mga proseso ng pagboto sa Canada. Noong Lunes, September 15th, inilabas nito ang report on the 45th General Election of April 28, 2025 para sa House of Commons. Ayon sa report, nagbabago ang voting behavior ng mga mamamayan sa Canada. Nasa 44% umano ng registered voters o 8.7 million people ang bumoto bago ang mismong araw ng halalan. Ito ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan ng anumang halalan sa Canada. Ayon sa Elections Canada, ito ay dahil mas gusto na ng publiko ang mas maginhawang proseso at estratehiya ito ng mga political party na i-secure ang boto ng loyal constituents nila. Dahil dito, kinakailangang maglatag ang ahensya ng mas maraming opsyon upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng early voters. Inmungkahi rin ng mga opisyal na pahabain ang panahon ng ahensya na makapaghanda upang mapagaan ang pressure sa mga pasilidad at tauhan. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, nitong nakalipas na eleksyon dyan sa Canada, very influential itong si Trump dito sa US. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, kamusta ba ang naging voter turnout noong nakaraang eleksyon dyan sa Canada? Oo, Sunny, tumaas ang voter turnout nung nakaraang election dito sa Canada. Approximately 19.8 million Canadians casted a ballot in April. At mataas ito, percentage-wise, nasa 69% ng mga registered voters ang bumoto itong nakaraang election. Sunny? Alright, salamat sa update. Orlin Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada.
At para naman sa ating mga kababayan nating OFW, magkakaroon ng diskusyon hinggil sa Philippine Marine Heritage and Biodiversity sa September 19 sa Egypt. Samantala, naglabas naman ng schedule ang Philippine Consulate ng Jeddah ng Special Friday Services sa konsulado. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng discussion hinggil sa Philippine Marine Heritage and Biodiversity para sa mga kabataang 7 hanggang 12 taon sa Egypt. Magkakaroon din ng origami session pagkatapos ng discussion. Gaganapin ito sa September 19, alas 3 ng hapon sa Centro Rizal Library, Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Maaring i-register ang mga kabataan sa bit.ly/PE Egypt Manamo 2025. Naglabas naman ng Special Friday Service ang Philippine Consulate sa Jeddah. Magbibigay ng serbisyo ang konsulado mula alas 2 hanggang alas 6 ng hapon sa September 19, October 3 at 7, November 7 at 21 at December 12. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob para sa mga Pilipino roon ay ang passport application, notarization, NBI clearance, fingerprinting at civil registration. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Greece, sa sinihan sa Greece kung saan itatampok ang pelikulang General Luna. Gaganapin ito sa September 21 alas 2 ng hapon sa Danaos Main Cinema sa Athens. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Athens sa facebook.com/phbathens. Samantala, magkakaroon ng libreng French Language Primer Batch 2 para sa Filipino Temporary Foreign Workers at International Students sa Vancouver. Gaganapin ito sa October 4, 11, 18 at 25 alas 4 hanggang alas 6 ng gabi sa Philippine Consulate sa Vancouver. Mayroon lamang 15 slots kaya't mag-register na sa tinyurl.com/French Primer. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, ako si Sunny Cos. Magandang araw po. Na bahagi ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng DAET, katuwang ang DSWD Region 5 sa mga pamilyang nasalanta ng buhawi sa DAET, Camarines Norte. Si Luz Abante, humahataw. Nagsanib pwersang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pamamahagi ng relief goods para sa mga pamilyang naapektuhan ng buhawi sa bulwagan ng Eming Panotes, Barangay Pamorangon, Daet, Camarines Norte kahapon. Pinangunahan ang distribusyon ng lokal na pamahalaan ng Daet Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO at Department of Social Welfare and Development, DSWD Region 5. Matatandaang nitong linggo ay dinaanan ng buhawi ang ilang bahagi ng bayan at napinsala ang mga bahay, negosyo at sakahan sa Barangay Magang at Barangay Bibiraw. Aabot sa 65 pamilya mula sa Barangay Magang at 38 pamilya mula sa Barangay Bibiraw ang nakatanggap ng relief goods. Samantala, 10 pamilya na nawala ng tirahan ang nabigyan ng hygiene kit, food pack, sleeping kit, kitchen pack at family kit. Layunin ng programa na magbigay agarang tulong upang matulungan ang mga pamilyang nasalanta na makabangon at muling makapagsimula. Patuloy namang nagtutulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak na makarating ang ayuda sa lahat ng apektadong residente sa lalong madaling panahon. Luz Abante, humahato sa balita ngayon. Formal na ang inilunsad ng DepEd Bagac District ay isang programa para sa mga mag-aaral sa bayan ng Bagac, Bataan. Layo ng programa ang pagpapabilis at pagpapaangat ng kaalaman ng mga kabataan sa probinsya. Si Mel Aquino, humahataw. Formal nang inilunsad sa bayan ng Bagac, Bataan ang Project RON o Revving Towards Overall Nurturance, isang programa ng Department of Education Bagac District para sa mga mag-aaral sa buong munisipalidad. Layunin ng programa na mapabilis at mapaangat ang kaalaman ng mga mag-aaral lalo na sa literacy at numeracy upang matugunan ang mga learning gaps at mapalakas ang kanilang academic competence. Kasama rin dito ang sports at values formation na hindi lamang nakasentro sa paaralan kundi sinusulong ding isabuhay sa buong komunidad.
Bahagi ng programang ito ang pagtutulungan ng mga magulang, barangay at municipal officials para sa kapakanan ng kabataan. Binigyan diin ni Jonathan B. De Guzman, Public Schools District Supervisor ng Bagak District, na hindi sapat kung ang paaralan lamang ang kikilos, kaya't naging mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Nakita namin na ang proyektong ito ay hindi kakayanin ng school lamang. So kaya ang ginawa namin ay nakipag-tie up kami sa community. Ito ay sa pagtutulungan ng mga parents, barangay officials, SK officials, and with the municipal officials. Nakita namin na magkakaroon ng katugunan itong aming proyekto sa tulong ng mga community. Sabi nga is educating a child, it takes a village to educate a child. Samantala, binigyan diin ni Dave Basto, principal ng EC Bernabe National High School, na pangunahing layunin ng programa ang matugunan ang learning gaps at pagliban sa klase ng mga estudyante. Kailangan kasi namin i-address po yung problema ng mga estudyante sa school, na we need to address the learning gaps. And syempre yung performance ng bata. Bakit hindi sila nagpe-perform? Why are not they coming to school? Most of them are having absenteeism and all. So naisip namin ng Project Ron na i-involve namin lahat. Na magiging focus nito sa academics, si bata. Hindi lang dapat matapos nagsimula sa school. Dapat yung community katulong din. And then at the same time, pagdating sa sports naman, hindi lang basketball, volleyball. All the school activities, school sports activities should be done in barangays so that when we prepare for the palarong pambansa, yung mga competitions ng DepEd sa sports, prepared ng bata. So ang kanilang preparations year-round. Kasi pag school lang, limited yun. Melaki Numahataw sa balita ngayon. Pwede na rin mabili ng mga nasa transport sector sa Tagum City, Davao del Norte ang 20 pesos kada kilong bigas. Sa paglulunsad nito kahapon, nasa unang 1,000 tricycle drivers mula sa lungsod ang unang makakabenepisyo sa programa. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Makikinabang na rin ang sektor ng transportasyon sa Tagum City. Sa programang Benting Bigas, meron na ng Department of Agriculture. Sa inilunsad na programa, maaaring makabili ang mga driver at operator ng bus, jeepney at tricycle ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan sa halagang 20 pesos kada kilo. At sa inisyal na rollout, higit 1,000 transport workers sa lungsod ang nakinabang. Maayo ni og magpirmi. Kana bang dili nato ang mapalit? Dili nato mapalit. Kaya ang klase po sa bugas akong makaon. Nga ato diha na malipay may ana mga driver. Dako kay ni nga tabang siya. Kay 20 ragon. Pero mao lagi og kanos alang kaha ni siya kutob. Moro po na nga di ta masayod og unsa na niya ang muabutay na po. Wala akong nagkuhan ron drive, nagbulat ko sa bugas. Ay sayang ba, tag 20 ang kilo. May na lang ko makapilo tag 20 kilo. Salamat ng yapon tanganaan na naabot ng Tagum ba. Dako kayo ng tabang sa mga pobre. Pag pilas na mo ba, mga pobre maka laginot yun, kaya ang bugas ko doon tag 40, 50 ang kilo. Dako kayo diferensya. 20 ko nga, ang 50 makuha ang 30, dako pa kayo matabang ng 30, mapalit pagsudan. Samantala, upang matiyak ang kalidad ng ibinibentang bigas, mismong si Mayor Ray Uy ng Tagum ang nagbakain at tumikim nito. Kay iwas ta niya ng istorya ba? Ang NAP nga rice, baho. So, nakatilaw naman mong uban, umot, bulad na lay kulang ni ini. Lami siya. Okay. Ayon naman sa Department of Agriculture, sapat ang supply ng bigas at mabilis ang kanilang isinasagawang distribusyon upang mas maraming benepisyaryo ang mabigyan. Fast tracking, no? Para mas maparami pa po yung mabibigyan natin. We have enough supply.
Of course, lagi naman po tayo nakaagapay sa ating mga magsasaka. Tandaan po natin, this program is really in support of our farmers na para po si NFA makabili sa ating mga local farmers. Kailangan pong mapalabas natin yung ating mga buffer stocks. So ito po yung ginagawa natin paraan para po mas mapabilis po natin yung pagbebenta ni NFA para makabili sila sa ating mga farmers. Bukod sa Tagum City, inilunsad na rin ang Benting Bigas Program para sa transport sector sa Panabo City at iba pang mga lungsod sa bansa. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Alamin na natin mga kasambahay ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, September 17, 2025. Ito, panoorin natin ang update mula naman sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Mirasol. Galing po sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So kaninang 3:20 a.m. ay tuluyan na pong naglandfall itong si Mirasol dito sa May Kasiguran, Aurora. Inaasahan po natin ngayong araw tatahakin na rin po niya ang Northern Luzon. Inaasahan din po natin yung malalakas na hangin at mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Mamaya po i-discuss po natin kung saan po mga posibilidad na makaranas tayo na malalakas na hangin at mga pag-ulan. So, update po muna tayo using yung satellite image po natin. So, ito pong si Mirasol, nananatili po siya sa Tropical Depression category. At ito po ay nandito na rin po sa kalupaan ng Kasiguran, Aurora. Meron tong taglay na lakas na hangin na 55 km per hour at pagbugso na umaabot ng 90 km per hour. Kung makikita po natin, bahagya pong lumakas yung bugso ng hangin nitong si Mirasol, dulot na ito po ay nasa kalupaan na natin. Samantala, ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 10 km per hour. So northwestward po, kung makikita natin, ito po ay tatahakin po niya yung Northern Luzon. Mamaya po i-update po natin yung track po natin. Samantala, meron din tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang 2 a.m. ito huling namataan sa lahing 1,320 kilometers east ng southeastern Luzon. Kung makikita po natin, orange yung bilog neto, meaning medium chance na maging isang ganap na bagyo. Mababa po yung chance po niya na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours, pero sa mga susunod na araw, tumataas po yung posibilidad na maging bagyo po ito. Kaya mataas po ang tsansa na may bagyo po ulit tayo next week. Meron din tayong southwest monsoon na hinihila neto ni Mirasol. Ito'y nakakaapekto dito sa may southern Luzon, pati na rin sa western section ng Visayas at Mindanao. Dulot neto, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, dulot ng habagat dito sa may Mimaropa, Bicol region, pati na rin dito sa may western Visayas, central Visayas, Negros Island region at Zamboanga Peninsula. Samantala, dito naman po sa eastern section ng Visayas po natin at yung nalalabing bahagi po ng Mindanao, yung mga hindi ko po nabanggit, naasahan naman po natin magiging maaliwalas po ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. So ito po yung track ni Mirasol na nilabas po natin kaninang 5 a.m. So yun po, tinatahak na rin po niya ang ating kalupaan at inaasahan po natin paglabas po niya ng ating kalupaan, may posibilidad na ito'y maging isang ganap na tropical storm at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 2. Inaasahan din natin lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday. So dahil dito kay Mirasol, meron tayong Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern at eastern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Polillo Islands. So inaasahan po natin malalakas po yung mga hangin na mararanasan po nila. Pero inaasahan din po natin yung mga pag-ulan din na dulot neto ni
Mirasol. Kung makikita natin, meron na tayong above 200 millimeters of rain dito po. Nakapula po sa Aurora kung saan po siya naglandfall. Makikita din natin dito sa nilabas nating weather advisory kaninang 5 a.m. Mga color orange po or 100 to 200 millimeters of rain dito sa Quirino, Isabela at Cagayan kung saan po siya tatahak palabas po ng ating kalupaan. Samantala, yung mga karatig lugar po, ito malaking bahagi ng Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija at Ilocos Norte, 50 to 100 millimeters of rain naman po. Pero inaasahan po natin, sa paglabas po niya ng ating PAR, ay mababawasan na rin naman po ang mga kanyang pag-ulan bukas po. So pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Para naman bukas, ito po yung paglabas po na rin ng ating Philippine Area of Responsibility netong si Bagyong Mirasol. Nababawasan na rin po yung mga pag-ulan na inaasahan natin. So ito po, inaasahan pa rin naman po natin yung 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Cagayan, Batanes, Apayao at Ilocos Norte. So yun po muna yung update po natin sa Bagyong si Mirasol. At napanood po natin ang update mula naman ay Pag-asa. Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, magandang umaga. Maraming salamat po. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 8 na po tayo mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Walang bati, sabi ni Adet. 5:56 na. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayo na isbalikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button, gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-17 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.